Hello po guys, kumusta kayo dyan? Aking mga ka-farmers, ano po? So ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa kailan nga po ba tayo magsisimulang magbibilang sa baboy inahinin, no? Baboy gawing inahin bago siya pagkastahan. Simula po ba sa pagkakasilang sa kanya o simula sa pagkawalay sa kanya? So magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. What if po kung bumili ka ng biik mula sa ibang babuyan? So ang pinaka-importante rin po o kaya pinakamahalagang mensahe ko na para po sa mga beginners dyan. So ngayon mga ka-farmers, welcome back to my vlog. No? Another day, another munting kaalaman po para sa mga baguhan dyan. Katulad po sa tanong ni kabayang Hori Sumalpong. Sabi niya po, hello po, ask lang po ako. Kung gawin inahin ang isang baboy, ang pagbilang ba ng buwan na kastahan siya ay simula ng pinanganak siya o gwalay siya sa ina o sa inahin? Salamat po. Ang direct po na sagot natin dito mga ka-farmers ay simula po sa pagkasilang sa kanya. Magbibigay po ako ng simpleng paliwanag. So mga ka-farmers, bago tayo magtapos sa napakasimpleng video na ito, meron po akong hinanda po na sinulat ko sa whiteboard dito. Ayan. Papakita ko po sa inyo para at least meron tayong maibahagi sa inyo na munting kaalaman ha sa ngayong araw nito. Dito po guys, meron akong ginawang example number 1. Letter A at letter B. So gagawin po natin una, alamin natin ang letter A. So dito guys, nakasulat dito, beginners take note ha. Kung ang target age or ang target na edad ng baboy na gawin mong inahin ay balak mo siyang pabulugan or balak mo siyang pabridan sa edad na 8 months. Take note, kung gusto mo lang halimbawa pabulugan siya sa edad na 8 months old since birth. Letter A, kung nawalay mo siya noon sa edad na 1 month mula farrowing or mula nang siya ay pinanganak, ang gagawin mo ay alagaan mo muna siya ng 7 buwan o 7 months na pag-alaga mula pagwalay mo sa kanya. Okay? Yang sinabi kong 7 months o 7 buwan, no? 7 months old siya, mula walay, plus 1 month po na edad niya is equal to 8 months old. Dito guys, may arrow. Sample lang po ito ha. Ibig ko sabihin, kung 1 month mo siyang winalay, then mag-a-add ka ng 7 months na pag-alaga sa kanya from walay. Magiging 8 months old since birth. Ganyan po mga ka-farmers, ganito po ang aking simpleng paliwanag sa letter A. Okay? Sa letter B po mga kabayan, kung winalay mo ang biik inahinin sa edad na 1 month, kung dyan ka mag-start magbilang ng edad niya after walay, then kung mag-add ka pa ng 8 months na pag-alaga sa kanya bago mo siya pabulugan, ang magiging total age or ang magiging total na edad niya po ay magiging 9 months old since birth na po. Bakit po? Sir Dodong, bakit mo nasabing 9 months? Kasi ganito yan, huwag pumalito mga ka-beginners dyan ha. Dahil i-add mo ang 1 month old na edad sa pagwalay sa kanya, plus ang sinabi ko na 8 months old na pag-alaga mo sa kanya, 8 months old since walay. So magiging 9 months old since birth. So ibig ko sabihin, mas maigi po na dito ka magsimulang magbilang sa biik inahinin since birth po ng edad. Karagdagang kaalaman. What if, ito, before we end this video, what if po kung bumili ka ng biik mula sa ibang babuyan? Okay? So, ang pinaka-importante rin po o kaya pinakamahalagang mensahe ko na para po sa mga beginners dyan, if you buy piglet mula sa ibang babuyan, ang gagawin niyo po, ask the seller, no? Or ask the piglet seller. No? Tanungin mo po ang hog raiser na binilhan mo ng biik na yan kung ano ang edad po sa biik na binili mo sa kanila. And then, i-take note mo po yan. Tandaan po natin mga beginners, mahalaga po sobra, no? Ang turo sa akin ng teacher ko noon when I was in college, no? Hindi ko po makakalimutan yon mga ka-farmers dyan. Hanggang ngayon po ay baon-baon ko po yan sa aking isipan na
ang take note o ang paglilista natin sa mga important matter, no? Sa mga importanteng bagay na makabuluhan, no? Mga makabuluhang bagay, napaka-importante po ang mag-take note. Sabi nga niya sa amin noon, short pencil is better than in long memory. Ulitin ko po, short pencil is better than in long memory. So, mag-take note po, beginners. So, sa ulitin po, kung sakaling bumili ka ng mga biik sa ibang hog racer, wag na wag mo pong kalilimutang tanungin ang seller kung ano po ang edad sa biik, kung ilang buwan na yan. I-take note mo sa notebook. Para ma-estimate mo po, mga beginners dyan, para malaman, kung ilang buwan mo siya aalagaan at kung kailan mo siya pabubulugan. Okay, nag-guess niyo po? Ganun po ang aking point, mga ka-farmers. So kabayang Hori Sumalpong, sana po nasagot ko ang iyong tanong at sana po nagkaroon ka ng idea sa aking simpleng kasagutan tungkol po sa iyong tanong na ito. In repeat, sabi mo, hello po, ask lang po ako, kung gawin inahin ang isang baboy, ang pagbilang ba ng buwan na kastahan siya ay simula ng pinanganak siya o walay siya sa ina? Salamat po. So yun po ang aking paliwanag. Since birth, mas maigi. Okay? Sundin mo lang po ang simpleng tip na aking binahagi sa inyo, mga ka-farmers. Okay? So it's up to you kung anong edad ng baboy bago mo siya pabridan. Basta ako, nagbigay lang po ako ng napakasimpleng opinion, napakasimpleng idea o napakasimpleng kaalaman tungkol po sa ating topic ngayon. Sana po nakatulong ako sa mga baguhan dyan. At syempre pala, sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. So ka-farmers, bago ko pala makalimutan, pagkatapos mong panoorin in full ang video na ito, pwede mo pong i-like at i-share mo po para po mas marami po tayong matutulungan ng mga kahag-racers na baguhan pa lang po sa pag-alaga ng baboy. Upang sa ganon, ang goal natin ay para magkaroon din sila unti-unti ng mga small knowledge, no? Mga basic knowledge po tungkol po sa pag-alaga ng baboy, mga ka-farmers. Yun lang po. Salamat. Sa kahirapan ang ating bayan. Nakaw doon, nakaw dito sa kapon ng ating bayan. Mga batang maralita, naiisip nyo ba? Mga daing ng taong bayan ay naririnig nyo ba? Nananawagan at nakikiusap, itigil nyo na yan, itigil nyo na yan, itigil nyo na yan, mga pagnanakaw nyo. Kinabukasan ko ang nanakaw nyo. Pakiusap ko sa inyo, itigil nyo na yan. Ako po si Dodong Villaran Farm, ang patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat, mga ka-farmers, sa inyong patuloy po na pagtangkilik po sa aking mga simple shows dito po sa aking Backyard Piggery. Mabuhay po kayo, mga ka-farmers! Happy farming po! See you next time and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!